Magandang araw sa lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga teknik sa depensa gamit ang sariling sasakyan at pamalo. Ang video na ito ay hindi nilalayong talakayin lahat ng teknik sa depensa gamit ang sasakyan at pamalo, pero ito ay magbibigay diin sa ilang mahahalagang punto at magbibigay ng ilang mga sagot tungkol dito. Maaari kayong pumili mula sa lahat ng teknik na ipapakita ko sa inyo. Depende sa sitwasyon at syempre, depende sa inyong kakayahan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano umiwas sa banta. Paano dalhin at gamitin ang pamalo para sa bisa, tamang paghawak paglabas ng sasakyan, kilos paligid ng sasakyan sa engkwentro, at paggamit ng pamalo sa gabi. Kaya bago tayo magsimula, kailangan ko munang ibigay ang mga karaniwang paalala. Ang mga teknik na ito ay para lamang sa mahigpit na sitwasyon ng lehitimong pagtatanggol sa sarili. Kaya para sa praktikal na bahagi, magpapakita ako ng mga demonstrasyon gamit ang maikling pamalo dito na pinakaangkop dalhin at gamitin mula sa loob ng sasakyan. Bawal na ngayon sa Pransya ang pagdala ng ganitong pamalo sa pampublikong lugar. Sa kabilang banda, maraming kahawig nito gaya ng payong, tungkod at tungkod para sa Nordic walking. Telebisyon na pareho ang sukat nito, halimbawa. Kaya, lahat ng mga bagay na ito ay legal na maaaring dalhin sa loob ng sasakyan at sa kaso ng matinding pangangailangan. Kapag wala ka ng pagpipilian, pwede mo itong gamitin. Kaya, kung ikaw ay nasa ibang bansa, maraming mga bansa kung saan ang pagdadala ng simpleng pamalo ay lubos na pinapayagan at madalas pangang inirerekomenda ng mga autoridad para maprotektahan ang sarili laban sa asong gala. Kaya inuulit ko, pag-aralan ninyong mabuti kung ano ang pwedeng dalhin sa sasakyan at magtanong sa lokal na autoridad kung kailangan. Dahil mabilis magbago ang mga batas, siguraduhin ninyong hindi kayo malalagay sa alanganin. Paano maiiwasan ang banta? Ang pinakamahalagang tuntunin sa survival, iwasan ang sagupaan. Mas mainam ilak ang sasakyan at isara ang bintana kapag di komportable o ligtas ang pakiramdam. Kaya, maganda itong gawin, pero higit sa lahat, isipin ninyong ipwesto ng maayos ang inyong sasakyan kapag posible habang umaandar ang makina at kayo ay nakahinto. Ito ang oras na pinaka-vulnerable kayo. Matutunan ninyong ipwesto ang sasakyan para madali kayong makaalis kung may insidente. Kung nasa sensitibong lugar, maghanda sa mabilis na pag-alis. Huwag dumikit sa sasakyan sa unahan at siguraduhin hindi kayo maharangan. Siguraduhin na palaging maayos ang kondisyon ng sasakyan hanggat maaari. Ang pagtakas gamit ang sasakyan ay magpoprotekta sa inyo laban sa 99% ng mga karaniwang banta. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang 4x4 na sasakyan sa seguridad at malaking bentahe ito. Ang 4x4 ay nagbibigay daan sa inyo na mag-U-turn kahit saan at tumawid sa gitnang harang o bangketa. Lalo na kung inasahan mo na ang pagharang bilang huling paraan at bago tumakas, tandaan mo rin na may posibilidad kang tumulak o kahit banggain gamit ang iyong sasakyan, lalo na kung ito ay mabigat at malakas. Tingnan natin kung paano pinakamabisang dalhin ang baston. Ang paglalagay nito sa likod ng sasakyan, maging sa bahagi ng pasahero o sa compartment, ay magiging hindi epektibo sa pangkalahatan. Magkakaroon ka talaga ng kaunting reaksyon at ang mga galaw mo ay agad mapapansin ng isang posibleng kalaban. Kaya, ang pagkuha ng pamalo sa likod ng sasakyan ay maglalagay sa iyo sa panganib. Maaari ka pang madaling maharangan habang kumukuha ng pamalo sa likod ng trunk, halimbawa. Kaya, kahit mas disente ang pagdadala sa likod, hindi ito dapat gawin. Talagang pag-uusapan natin ang tungkol sa paghahanda at functional na pagdadala. Itong format ng baton, pwede nating itong ilagay dito, sa bahaging ito o sa may bulsa ng pinto. Ito ang mga natural na pwesto na magbibigay sa inyo ng magandang reaksyon. Ang baton ay medyo sagabal na sa isang maliit na sasakyan, kaya dapat talagang malapit lang ito sa inyo. Siyempre, depende sa mga katangian ng inyong sasakyan, maaari kayong makahanap ng iba't ibang pwesto at minsan ay napaka-epektibo, pero laging malapit lang. Paano gagamitin ang baton sa paglabas ng sasakyan ngayon? Sa una, kailangan sabihin na kung may tunay kang kinakaharap na banta, ang pinakamasamang opsyon ay ang manatili sa loob ng iyong sasakyan. Habang nakahinto, maraming dahilan. Una, nakablock ka sa loob ng iyong sasakyan. Magkakaroon ka ng napakasamang pag-unawa sa paligid. Hindi mo maririnig ng maayos ang mga tunog sa paligid. Hindi mo maririnig ng maayos ang mga boses at, higit sa lahat, limitado ang iyong paningin. Pangalawa, ang umaatake o mga umaatake ay magpo-focus sa iyong sasakyan.
kung saan magiging parang bilanggo ka sa loob. Madali lang para sa kalaban basagin ang salamin sa gilid ng sasakyan, kaya dapat mong malaman ito, kaya wala kang inisyatiba. Mananatili ang kalaban sa sarili niyang psikolohikal na lagusan, walang makakapigil at titigil ang sitwasyon para sa kanya, kaya walang mababago o matatanong. Kaya seryoso at buo ang loob niya sa bawat kilos at salita. Hindi magbabago ang kanyang kapaligiran, mananatiling pareho ang batayan ng kanyang desisyon, at maaaring tumibay pa dahil sa kanyang mga kilos. Kaya, ang pananatili sa ganitong kalagayan sa loob ng inyong sasakyan ay magbibigay sa inyo ng maling pakiramdam ng seguridad kung ang inyong sasakyan ay naipit at kaya ninyong kumilos. Unang gawin, laging lumabas ng sasakyan, kahit pansamantalang mapabagal lang ang nangyayari. Kung kaya pa ninyo, kung may ilan kayong matatanda na kayang kumilos, kaya hindi ko isinama dito ang mga batang bata, matatandang mahina o may kapansanan, lahat ay dapat lumabas. Kailangan lumikha ng galaw, magpakita ng inisyatiba para malito ang posibleng kalaban at maputol ang kanyang proseso ng pagpapasya. Sa paggalaw, mas mahirap kayong tamaan anuman ang gamit ng kalaban ninyo. Ngayon, paano lalabas mula sa sasakyan? Una sa lahat, siguraduhin ninyong nakahinto at nakapirme ng maayos ang inyong sasakyan. Kaya, hilahin ninyo ang handbrake ng madiin para hindi na kailangang ulitin pa. Lahat ng bintana ng sasakyan ay dapat nakasara at buksan ang hazard lights kung may oras kayo para mapansin ang inyong sasakyan kahit araw o gabi. Kung ang kalaban ay may balak kayong saktan at umalis na parang walang nangyari, magiging hadlang ito. Maaaring madismaya siya at syempre, maaari ring mahikayat ang isang dumadaan na tumigil at tumulong sa inyo. Alisin ang mga susi at ilagay sa kaliwang bulsa. Depende sa sitwasyon, posible ring ibigay ang mga susi sa isang pasahero na kayang ilipat ang sasakyan para mas mabilis ang kilos. Tanggalin natin ang sinturon ayon sa nakasanayan natin, kaya hindi na kailangang gawing komplikado sa oras na iyon dahil kailangan mong ayusin lahat ng maayos. Ang pagbubukas ng pinto ay ginagawa sa normal na paraan. Maaari mo ring buksan ito gamit ang paa mo dito para maharangan ang pinto. Kung malapit ang banta, buksan agad. Kung hindi, buksan ng normal. Ang pagharang gamit ang paa, nakilala, ang tamang paraan kapag malapit ang banta para manatili kang may kontrol sa pinto sa lahat ng oras. At para hindi ka maharangan o maipit ng isang tao. Halimbawa, ng mas mabigat na tao. Kaya, napakahalaga nito. Kailangan mong panatilihin ang iyong pagkilos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan mong maging mabilis para makalabas ka agad sa sasakyan. Sa mahalagang sandali ng paglabas sa sasakyan, kung ikaw ang unang makalabas, maaari mong gamitin ito para harangan ang posibleng umaatake habang siya ay nasa loob pa ng sasakyan. Bago mo buksan ang pinto, ilalagay mo na ang pamalo sa ganitong posisyon para madali mo itong mahawakan kung kakailanganin mo paglabas ng sasakyan. Aalalay tayo dito sa kaliwang braso para mabilis at maayos tayong makalabas ng sasakyan. Iikot tayo ng todo dito para mas maganda ang suporta paglabas. Bukod dito, bago lumabas, pwede kang sumilip dito sa 180 degrees bukod sa mabilis na pag-scan. Kung malinaw na natukoy ang banta, panatilihin natin ang visual na contact sa individual para mas maganda ang kontrol sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon, maaaring gamitin ang pinto ng sasakyan bilang panangga o takip at nagsisilbi itong magandang panangga laban sa mga banta na maaaring umatake gamit ang kamay o patalim. Kaya maaari rin kayong maghintay sandali, depende sa sitwasyon, para makipag-usap o kaya ay para makakuha ng sandata ng palihim. Salamat kung sa tingin ninyo ay nararapat ng kumuha ng sandata kapag lumala ang sitwasyon. Kukunin ninyo ang baston na nakaayos na, isasara ninyo agad ang pinto at ilalak ang sasakyan kung may oras pa kayo. Huwag kalimutan ang maintenance ng central locking system dahil mahalaga ito sa seguridad. Ang pagsasara ng sasakyan ay nagbibigay ng proteksyon sa mga taong naiwan sa loob. Dito, ang problema ay lalo na sa mga batang maliliit. Ang pinakamakatwiran ay iwan sila sa loob ng sasakyan at nakasara. Dahil ang usapin mo sa kasamaang palad sa ganitong sitwasyon ay ang pamahalaan ang mga prioridad. Kaya tinatalakay natin ang agarang panganib na halos wala kang ibang opsyon. Hindi ito yung karaniwang kaligtasan sa kalsada sa isang mapayapang kapaligiran. Sa ganitong setup, pwede kang umiwas sa mga nakahinto at nakasarang sasakyan kapag kailangan mas panatag ang loob mo. Kung may isa sa mga tao na may balak pumasok sa sasakyan na madalas mangyari, kailangan nating gawing mas mahirap para sa kanya.
Karaniwan, habang pinapahirapan mo siya, tumataas ang tsansang sumuko siya kahit walang kasiguraduhan. Kung pakiramdam mo ay malaki ang banta at nag-iisa ka, palagi kang maaaring magtago o maghahanap ng ligtas na lugar. Sa pag-iwan ng sasakyan sa pinakamagandang kondisyon, kung di maiwasan ang engkwentro, lalabas ako, gagawa ng galaw, aatake, at agad aatras. Kung nag-iisa ka, mas mainam na magtago malapit sa iyong sasakyan at gamitin ang mga bagay sa paligid o ang natural na kapaligiran bilang panangga. Kaya, nakakatulong ito na gawing mas mahirap ang trabaho ng kalaban mo at maaari siyang malito dahil dito. Kaya, kailangan mong maintindihan na sa bawat pagkakataon na nagbabago, umuunlad o nagiging mas komplikado ang isang sitwasyon. Kung naiintindihan mo ang paligid mo at may inisyatiba ka, magbubukas ito ng mga oportunidad sa iyo. Ang kalaban mo ay mapipilitang gumawa ng mga desisyon at madalas, maaari mong mapakinabangan ang mga desisyong iyon. Magagamit mo ito para protektahan ang sarili, tumakas, o magkaroon ng bentahe sa ilang sitwasyon. Pag may armas ka na at nakalabas, huwag palaging manatili sa tabi ng sasakyan kahit andun ang pamilya mo. Minsan, mas mabuting ilayo mo ang umaatake sa isang bukas na lugar para may pagkakataon na may tumulong sa'yo. Sa susunod, maghahanap ng masisilungan at gamitin ang mga harang para maprotektahan ang sarili mo. Huwag mong baliwalain ang kahalagahan ng hindi pagsasali ng detalye ng alitan sa mga naiwan sa sasakyan. Mas mabuti kung umiikot ka sa paligid ng sasakyan at huwag magsiksikan. Palaging maghiwa-hiwalay sa paligid ng sasakyan. Ito ang pinaka-nakakagulo para sa isang umaatake at siyang magbibigay ng pinakamaraming proteksyon sa inyo. Karaniwang teknik ang magtago habang pinananatili ang pinakamahusay na galaw. Gamitin ang sasakyan gamit sa kalsada o puno bilang harang sa pagitan ninyo at umaatake. Iwasan ang direksyon ng kanyang galaw para makaiwas sa kanya. Kapag marami kang kalaban, gamitin ang parehong teknik at subukang gumalaw para maihanay ang dalawa sa kanila. Makakatulong ito para maiwasan ang mga atake. Ito ay mga teknik na nangangailangan ng magandang dinamismo at tunay na kakayahan sa pagsusuri ng sitwasyon. Sa antas na ito, talagang mga teknik ito na kailangang pagpraktisan. Para sa paggamit ng baston, sa gabi irerekomenda ko na may ganitong tactical flashlight kayo sa gamit. Para sa kaalaman ninyo, ito ay isang nightcore na may medyo technical na strike bezel. Dito, ito ay isang flashlight na pinapayagan pa ring dalhin at bitbitin at maaaring gamitin bilang impact tool para basagin ang mga bintana, pero magiging magandang opsyon din ito para sa self-defense. Pwede nating itong gamitin kasabay ng baton. Bukod pa rito, meron tayo dito ng isang flashlight na may malakas na liwanag na umaabot ng 4,000 lumens, kaya kayang umabot ng higit sa 200 metro ang liwanag nito. Nakayaring makabulag pansamantala sa isang posibleng kalaban. Kaya, ang pinakamadaling paraan ng paggamit nito sa depensa gamit ang pamalo ay ang tamang paghawak ng flashlight. Buong kamao, mahina ang gamit. Kaya nitong magbigay ng suporta, depensa, at pansamantalang pagbulag kapag ginamit ang flashlight sa pag-atake. Siyempre, may hammer strikes tayo, mga hampas na parang martilyo na epektibo pero mahirap ipasok. Kaya, kailangan talagang magkadikit kayo ng kalaban. At magkakaroon din kayo ng mga hampas gamit ang likod ng kamao. Mga hampas gamit ang likod ng kamao. Pero nakapronasyon ng ganito, kaya napaka-epektibo ng mga hampas na ito. Talagang nakakasira. Kaya, gamit ang buong kamao, pwede tayong gumalaw o mag-evolve. Ilagay ang ilaw sa antas ng sentido, sa antas ng panga, o dito sa krus. Kapag nasa likod ng takip,
Kaya sa antas ng panga, meron kayong isang bagay na malapit sa boxing stance. Siyempre, sa antas ng sentido, mas malawak ang bukas ninyo at mas malaki ang galaw papunta sa kaliwa. Sa totoo lang, halos nasa 360 degrees kayo kung maganda ang inyong galaw. Samantalang kung nasa antas kayo ng leeg, kita ninyo, mas limitado ang galaw ninyo. Ang ganitong kalalakas na ilaw ay nagdudulot ng problema lalo na sa urban na lugar. Magkakaroon kayo ng refleksyon ng ilaw na makakasilaw sa inyo, depende sa mga ibabaw kung saan magre-reflect ang ilaw. Kaya, pwede mong ilagay ang ilaw sa 45 degrees dito. Nagbibigay ito ng mas hindi agresibong paraan din. At pagkatapos, pwede mo itong itutok ng pahalang kung kinakailangan. Papayagan ka ng ilaw na pansamantalang pabulagin ang kalaban at guluhin siya. Ang tamang gamit ay mag-flash ng sunod-sunod habang gumagalaw kung kinakailangan. Kung mananatiling bukas ang ilaw, ipapakita rin nito ang presensya mo sa dilim. Malalaman kung nasaan ka, pero kung patay-sindi, mas palihim ka. Kaya, ang ilaw ay isang karagdagang elemento, ang flash ng ilaw ay isa pang karagdagang elemento. Pero ang paggamit ng baton at paggamit ng ilaw bilang impact tool ang magiging pinaka-epektibo, syempre. Unang talakayan ito ng depensa gamit ang baton malapit sa mga sasakyan. Sana nagustuhan ninyo ang demo. Huwag kalimutang magkomento at mag-like. Kita tayo sa susunod na video.